Nang lumapit siya, napansin ni Ming Shirin na may ilang puting hibla sa buhok niya. Walang pakialam na ipinaliwanag ni Yi Tianxin, huwag kang mag-alala tungkol sa akin, inalis na ang aking cultivation at hindi na mapupunan ng Dantianxi ang aking vitality energy at bababa ito sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ming Shirin ang pagbuntong hininga. Makinig ka sa payo ko, magmakaawa ka na lang ng kapatawaran sa master at baka maalala niya ang relasyon ninyo bilang disipulo at master, baka makaligtas ka pa. Nang marinig ito, dahan-dahang itinaas ni Tianxin ang kanyang ulo. Senior brother, naisip mo na ba kung bakit umalis ang una at pangalawang senior brother? Nang marinig ito, walang pakialam na tumingin si Ming Shirin sa gilid. Hindi ko alam at ayaw kong malaman. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad siyang umalis. Kailangan mong magmuni-muni ng maayos sa Cave of Reflection, kapag naintindihan mo na, hihilingin ko kay Master na palayain ka. Kumislap ang lungkot sa mga mata ni Tianxin nang marinig ang mga salitang ito. Halos nakalimutan kong kunin ang kumot. Sa sumunod na segundo, bumalik si Ming Shirin para kunin ang kumot mula sa kanya. Pagkatapos umalis sa Cave of Reflection, huminga ng malalim si Ming Shirin, nagbubulong-bulungan sa kanyang sarili, hindi ako katulad ninyo, iginagalang ko pa rin si Master. Pagkatapos kunin ang kanyang kumot, nagtungo si Ming Shirin patungo sa Evil Sky Pavilion na nakalagay ang mga kamay sa likod. Ang tahimik na Back Mountain ay isang magandang lugar para sa cultivation. Nakita siya ni Panjong, na nagkukultibasyon, na dumaan at naglakas loob na sundan siya. Ika-4 na Ginoo, sandali lang po. May hihilingin ako, nagtataka ako kung matutupad ito ng ika-4 na Ginoo. Pinag-cruise ni Ming Shirin ang kanyang mga braso at walang pakialam na sumagot, hindi ko kaya. Medyo naguluhan si Panjong nang marinig ito. Ano ang ekspresyon na iyon? Kailangan kong maging mas makapal ang mukha at matapang. Sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang humakbang pasulong para magpaliwanag. Ika-4 na Ginoo, pakinggan niyo po ako. Ang aking cold physique ay naging labis na masakit kamakailan, kung magpapatuloy ito, hindi ako tatagal ng 3 buwan. Nangako sa akin ang Pavilion Master na ipagkakaloob niya sa akin ang Sixian skill. Sana matulungan ako ng ika-4 na Ginoo, pakiusap. Tiningnan siya ni Ming Shirin pagkatapos marinig ito. Iyon lang ba iyon? Dahil nangako ang Master, ang matandang iyon, tiyak na hindi niya makakalimutan. Matagal pa ang 3 buwan, hindi alam ng ilang tao kung makikita pa nila ang araw bukas. Tila may naalala siya, bumantong hininga siya sa pahayag na ito at pagkatapos ay tumalon at umalis, iniwan ang naguguluhang si Panjong na nakatayo doon. Nakita ito ni Shoji Fong, na nasa malapit, at tinapik siya, nagpapagaan ng loob. Tulad ng sinabi ko kanina, bagaman mukhang mapayapa ang ika-4 na Ginoo sa labas, ang kanyang mga salita ay may dalang kutsilyo at hindi siya mahuhulaan. Iminumungkahi kung hanapin mo ang ika-9 na kapatid, ang ika-9 na kapatid ay inosente at dalisay, mabait din siya at labis na minamahal ng Pavilion Master ang ika-9 na kapatid. Magsabi ka ng maganda at tiyak na tutulungan kanya. Tumango si Panjong matapos marinig ito, tila nakakita ng katwiran dito. Ang dalisay na puso na si CIU Honor ay may binubugbog sa post station sa paanan ng bundok. Di nagtagal, bumalik siya sa Evil Sky Pavilion. Master, may balita ako tungkol kay Senior Sister Xiaoyu. Medyo nagulat si Lasho nang marinig ito. Pakinggan natin. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nagtaksil si Xiaoyu sa kanila. Dapat itong iba sa ibang mga disipulo na umalis. Naglakas loob si CIU Honor, kinuha ang teapot ni Master at humigop ng malaki, pagkatapos ng sandaling pagtigil, sinabi niya, maaaring lumitaw si Senior Sister sa U region, binanggit ng mga. Nakatalaga doon ang Bright Jade skill, kaya sa tingin ko iyon nga iyon. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Lasho ang mag-alala. Totoo na ginamit ni Xiaoyu ang Bright Jade skill para magkultibasyon, ngunit ayon sa ugali ni Xiaoyu, paano ito kakalat ng ganoon kadali? Maaari kayang kapareho ito ng pagkakataon na sinubukan nilang akitin ako sa pamamagitan ng pagkidnap sa pamilya Siu. Iba ito sa dati, kung wala ang peak experience card, kung mahulog ako sa kanilang bitag, katapusan ko na. Sa sandaling ito, tumunog ang prompt ng system sa kanyang tainga. Bagong misyon, ibalik si Xiaoyu. Tumigil sandali si CIU Honor, pagkatapos ay nagpatuloy,
mukhang ikakasal ang inyong kapatid, may kinalaman sa pagiging isang siyentipiko. Nagulat si Lasho. Ang dahilan kung bakit niya nagawang magkaroon ng kanyang cultivation ngayon ay dahil lamang sa Bright Jade skill. Isang Jade user, ang enerhiya ng langit at lupa, kinukuha ang kapalaran ng langit at lupa, sinisipsip ang asensya ng araw at buwan. Kung nais ng isang tao na kultibahin ang kasanayan sa rurok nito, hindi sila dapat malulong sa mga iniisip at hindi dapat magkaroon ng personal na relasyon. Matapos mag-isip, nagtanong siya kung ano ang maaaring dahilan. Umiling si CIU Honor, na nagpapahiwatig na hindi rin niya alam. Narinig lamang ng disipulong ito na ang U Province Chancellor ay tila nagdaraos ng isang engranding seremonya. Tama, tila magpapadala rin ng isang tao doon ng Demon Slaying Sect. Master, paano kung pumunta ako doon mismo? Ibabalik ko si Senior Sister, kung makakita ako ng mga tao mula sa Demon Slaying Sect, papatayin ko sila para sa inyo, okay? Pagkasabi nito, hindi sinasadyang naglabas si Sio ng kaunting pagnanais na pumatay. Nabasag ang teapot sa kanyang kamay bilang tugon. Diretsahang tinanggihan siya ni Lasho nang walang pag-aalinlangan. Bagamat hindi ko sineseryoso ang Demon Slaying Sect, ang kanilang sect master ay eksperto rin sa Nascent Divinity Tribulation Realm, Seven-Leaf Golden Lotus. Ikaw ay nasa Divine Court Realm lamang, kung makatagpo mo sila, paano mo sila lalabanan? Bukod sa Demon Slaying Sect, ano pang ibang puwersa ang naroon? Nang marinig ito, masunarang sumagot si CIU Honor, tila pupunta rin ang Zhang He Dao at ang Jingming Dao. Mas lalong naguluhan si Lasho. Ang Orthodox Way at ang Demonic Way ay hindi magkatugma, paano sila magsasama? Nandyan ba sila para maglaban o magtalo? Sabihin mo kay Panjong na pumunta rito, sabihin mo sa kanya na may gusto akong itanong sa kanya. Nang marinig ito, itinaas ni CIU Honor ang kanyang braso ng may kumpiyansa, Master, maaari mo na lang akong tanungin. Umalis ka na, medyo tumaas ang boses ni Lasho. Sumunod na lang si CIU Honor. Di nagtagal, nagmadaling dumating si Panjong na may pasa sa mukha, malamang na si CIU Honor ang naglabas ng kanyang galit sa kanya. Nang makita ito, tinanong siya ni Lasho tungkol sa pinsala sa kanyang mukha. Napakatarik ng bundok Jinting, kaya aksidente akong nahulog. Pagkatapos ay dumiretso si Lasho sa punto, ikaw ay mula sa Jingming Dao, kaya alam mo ba ang tungkol sa Grand Ceremony? Nang marinig ito, tumanggo si Panjong, na nagpapahiwatig na alam niya. Mahabang kwento iyan. Nang marinig ito, humalaklak si CIU Honor, kung gayon, paikliin mo. Natakot si Panjong at nagmadaling lumayo sa kanya. Mula nang masakop ng lahi ng tao ang End, ang ibang mga lahi ay itinaboy sa hilaga at kanluran. Sa cultivation world, ang mabuti at masama ay hindi magkatugma, at maraming alitan sa sekta bawat taon, na nagreresulta sa hindi mabilang na pagkamatay. Upang maibsan ang mga alitan, ang ilang maliliit na sekta ay nakaisip ng paraan ng pagdaraos ng Grand Ceremony. Sa isang banda, ito ay para sa mga alitan sa sekta, sa kabilang banda, ito ay paraan upang magpakita ng kabaitan upang maiwasan ang mga alitan. Nang marinig ito, higit pa o mas kaunti ay naunawaan ni Lasho. Kung gayon, alam mo ba kung lalahok ang Jingming Dao sa U Province Ceremony? Narinig kong may isang santo na gagamitin bilang bono upang malutas ang mga alitan, totoo ba iyon? Nang marinig ito, umiling si Panjong, iyan ang hindi ko talaga alam. Umalis ako sa Jingming Dao 3 taon na ang nakalipas. Oo, ang mga siyentipiko rin ang magiging bono ng kasal. Matapos marinig ang lahat ng ito, galit na galit si CIU Honor na tinitigan niya siya ng malaki ang mga mata. Traidor, paano niya magagawa ang ganoong bagay? Matapos makakuha ng magaspang na pag-unawa, winagiwi ni Lusho ang kanyang kamay upang paalisan siya. Nag-alangan si Senior Panjong, pagkatapos ay lumuhod sa lupa ng may malakas na kalabog. Senior, ipagkaloob mo sa akin ang Sixian skill. Hindi pa siya tapos magsalita nang itinaas siya ni CIU Honor. Sa tingin mo ba ay maaabala mo si Master sa mga ganoong maliit na bagay? Pumunta ka na lang at hanapin mo ito sa mga archive. Medyo napahiya si Panjong, ang mga ganoong mahahalagang lihim na record ng cultivation ay talagang basta-basta na lang ibinibigay. Bago pa siya makapag-react, itinapon siya palabas ni CIU Honor. Hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas nang walang sinasabi.
Madalas na dinadambong ni Ji Tiandao ang mga record ng cultivation ng mga sikat na Orthodox sect. Karamihan sa kanila ay itinatapon ng hindi man lang tinitingnan. Sa sandaling ito, dahan-daang pumasok si Ming Shirin. Master, may iulat ang disipulong ito. Magsalita ka. Master, pakibasa ang liham ng traidor na disipulo. Nang marinig ito, sandaling natigilan si Lasho at pagkatapos ay kinuha ito sa kanyang mga kamay. Ang ikapitong disipulo. Mula nang umalis ang ikapitong disipulo sa bundok Jinting, bihira siyang magpakita ng interes sa mga gawain ng bundok Jinting. Ngayon ay nakatuon ang kanyang atensyon sa bundok Jinting. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang traidor sa Evil Sky Pavilion. Ang pagpapadala ng liham dito ay medyo matapang. Naglalaman ang liham tungkol sa ikalimang disipulo, si Xiao Yu. Nakuryoso si CIU Honor at Sam Andal para magtanong kung ano ang nakasulat. Matapos itong basahin ni Lucio, ibinigay niya ang liham sa dalawa. Pagkatapos itong basahin, lubos na nagulat si Ming Shirin. Master, kung totoo ang mga chismis, nasa panganib ang ating junior sister Xiao Yu. Nang marinig ang kanyang mga salita, sinulyapan siya ni Lasho, ano ang iniisip mo? Bagaman kakaiba ang paraan ng pag-iisip ni Ming Shirin, ang kanyang mga ideya ay minsan nagkakahalaga ng pakikinig. Nang marinig ang mga salita ni Master, nagsimulang magsuri ng seryoso si Ming Shirin. Ang ikatlong partido ang nakikinabang sa pag-aaway. Kung gusto nilang magkasundo, uudyukan natin sila. Ang tubig at apoy ay hindi kailanman magkatugma, kaya madaling gawin iyon. Master, huwag mo nang abalahin ang iyong sarili sa mga ganoong maliit na bagay. Handa ang iyong disipulo na gawin ito at tiyak na ibabalik si Junior Sister Xiao Yu. Matapos magsalita, lihim siyang natuwa. Kung gayon, papayagan ba ako ni Master na pumunta? Kasunod nito, umalangaw ang boses ni Lasho sa kanyang mga tainga. Bilang iyong Master, parurusahan kita sa Cave of Reflection sa loob ng 3 araw. Hindi ba ganoon ang paraan? Kailangan kong maging responsable at masigasig sa panahong ito. Gawin ang ginagawa ko, sundin ang kanyang mga utos, sumugod sa mga kaaway, damaykit sa puwet, at gumawa ng kahangahangang pagganap, ngunit parurusahan pa rin ako. Bagaman medyo natigilan si Ming Shirin, hindi siya naglakas loob na tumutol. Tatanggapin ng disipulong ito ang kanyang parusa. Matapos sabihin iyon, masunurin siyang nagmadali sa Cave of Reflection. Tiningnan siya ni Lasho, nang walang sinasabi. Ang katapatan ni Ming Shirin ay minsan nagbabago-bago sa 70, ngunit hindi kailanman 80. Ang kanyang hindi mapakialang puso ay hindi kailanman tapat. Sa sandaling ito, nagtanong si CIU Honor nang may pagtataka, hindi ba ito isang bitag? Baka sinasadya nitong pilitin ang ikalimang senior sister na ilabas ang kanyang galit. Hindi masyadong nagpaliwanag si Lasho. Dahan-dahan siyang tumayo. Sasama ako sa iyo sa chancel. Master, lalabas tayo. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si CIU Honor. Master, hindi ba natin sasabihan si senior brother? Hindi na kailangan, sabi ni Lasho, na inaakay siya palabas. Panahon na para makita ang bagong bundok. Sa pag-iisip nito, umitik siya ng mga daliri. Sa isang iglap, napuno ng masaganang liwanag ang kalangitan sa itaas. Nang makita ito, labis na natuwa si CIU Honor. Ang mga puti ay lalabas na. Kasabay ng dagandong, isang nakasisilaw na figure ang lumipad mula sa lila na masaganang ulap. Si Bayan ay isang maalamat na hayop na hugis itim na tigre. Bago pa man ito lumapag, umungal ito, tila ipinapakita ang katapatan nito sa kanyang master. Nagulat si CIU Honor sa hitsura nito. Hindi ba't si Whitesword, Master? Ligtas ba ito? Mukhang nakakatakot. Huwag kang matakot, sabi ni Lasho, na humakbang pasulong para haplasan ito. Nang marinig ito, sinimulan itong obserbahan ni CIU Honor. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nagpakawala si Bayan ng mahinang ungol. Master, umungal ito sa akin. Sa halip na matakot, mabilis na tumalon si CIU Honor dito. Kasunod nito, basta na lang winagaway ni Lasho ang kanyang kamay at nawala si Bayan sa langit kasama silang dalawa. Ito ang unang pagsakay ni Lasho at ang nakakagulat sa kanya ay ang bilis ni Bayan ay katumbas ng kay Whitesword. Kung may mga kalamangan at kahinaan sila, mas agresibo si Bayan. Katumbas ito ng pagkakaroon nila ng lakas na lampas sa kakayahan ng mga cultivator ng tao,
ngunit mas mababa ang kanilang talino kaysa sa mga tao.